Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinangutangan po namin yun para lang makakuha Pinautang kami nyo? ng... Talaga lang, ha? Totoo po. Sige. Mamaya ka. Panggugulpe at pagmamaltrato nila kay LV. Lalong-lalo na si Mrs. Mga kabanat, ito yung part 2, no? Yung part 2 ng video na talagang kung hindi natin yan mga kabanat na parang hindi mo talaga habang nanonood ka mga kabanat parang hindi mo kayang putulin yung video dahil dire-diretso yung kwento ni Dodong, ni JM na si JM pala ay parang inutusan itong pamilya Ruiz na ito na magsalaysay ng mali. Kinalaunan binawi ni JM, no? Dahil nga hindi niya kayang masikmura na magsabi ng kasinungalingan laban dito kay Ma'am LV na bulag na nga, ididiin mo pa mga kabanat at nakikita na matinding pagsisinungaling nitong pamilya Ruiz dahil nga nakikita natin na inutusan tapos pinapalabas pa niya na itong si JM daw at itong si Ma'am LV ay magkasintahan. Tingnan mo naman si JM, si JM, ito siya mga kabanat. Nakita nyo? Ayan, ayun. Nagsasalita rin si JM Ayan. Yan, si JM, medyo masasabi natin mayroon ding itsura, no? Tapos ate niyang tawag niya kay gustong palabasin. Tapos meron pa na gustong palabasin na si Dodong daw may gusto kay Ma'am LV kaya nagkaroon daw. Gusto niya kasing palabasin kaya nabulag ito si Ma'am LV dahil sa mga taong ito. So ngayon ay nabibisto siya at dito nakikita natin na mayroon pang ambush na nangyayari kay Dodong. Tinakot. Hindi naman talaga gustong patayin sabi kay Dodong kundi tinakot lang siya. Yun yung So ngayon bistado yung kasinungalingan at mayroong kalalagyan ayan dito kay medyo nakikita natin na itong si ay galit na galit mga kabanat, no? Na parang kumukulo yung dugo ni Senador Jingo Estrada dito mga kabanat sa nangyari nga na grabe, no? Kung ititingnan mo yung sitwasyon parang hindi tao yung gumawa, no? Hindi taong gumawa dito na bulagin mong isang tao. Buti lang sana kung binulag mo na isang tira lang, hindi yung bago siya nabulag binugbog mo siya ng binugbog na halos araw-araw mo siya daw bubugin, no? At ito nakita nyo, nakatayo si Dodong ay tinuro niya kung sino talaga yung nagbugbog at nilapitan niya yung kanyang dating amo, yung si Franz Ruiz. Talagang malupit pala yung pangalan na Franz. So talaga nito mga kaman. Ruiz na walang awa, walang puso, walang kaluluwa, at hindi makataong ginagawa niya sa kanya. Kagaya ng pagbubugbog, panununtok, paninipa, pagumpog ng ulo ni LV sa CR at Inidoro. Kailan mo unang nasaksiyan ng sinasabi mong pananakit, panggugulpit, pangmamaltrato kay LV ng pamilya Ruiz, lalong-lalo na yung kanyang babaeng amo? Mo daw unang nakita. Pero before that, with the indulgence of my colleagues here, pwede ka bang tumayo dito para ituro sa mga miyembro ng komiting ito kung sino yung tinutukoy mo na amo mo na nanakit kay Manang LV? Pwede kang tumayo. The committee would like to acknowledge the arrival and presence of Senator De La Rosa, also an esteemed member of this committee. Sa kwartong ito, pwede mo bang ituro kung sino yung amo mo? Dalawa o isa na nanakit kay Manang LV? Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. Nagbamata mo? Pwede ka lumapit. Halika, lumapit ka na lang. Hindi naman eksakto malapit. Pwede mo ba ituro kung sino yung sinasabi mo kanina? Sino dyan? Nanakit kay Manang LV. Mm. Sino? Can you point directly? Please assist. Pwede mong ituro in the presence of the committee members. Sino? The committee secretariat is directed to reflect in the records of these proceedings that alias Dodong has just pointed to
a woman resource person whose nameplate indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. Isa lang, Dodong? Isa lang yung tinuro. so siya- Yung nakaputi na babae. Let the records reflect the same. So siya yung sinasabi mong nambubugbog at nanakit kay Aling LV. Tama po ba ako? Sin mo na yung iyong face mask. Rata, siya ba yung nanakit? Opo. Okay. Kasi merong sinasabi si Mrs. Ruiz noong nakaraang hearing na kaya nabulag si LV ay dahil sa pananakit ng kanyang kasamahan sa trabaho. Totoo ba ito? At isa ka ba sa tinutukoy ni Mrs. Ruiz na di umano'y nambugbog kay LV? Opo. Anong opo? Ikaw ba nang bugbog kay LB? Hindi po. Hindi. Okay, siguraduhin mo, siguraduhin mo. Si Franz. Kasi yung tanong ni Senator Estrada. Isa-isa ito lang yung tanong, ha? Sinasabi ni Mrs. Ruiz, kaya daw nabulag si LB, manang LB, ay dahil ginulpe ng mga kasamahan nyo rin sa trabaho. Hmm. Kasama ka ba doon? Ikaw ba yon ng gulpe? Hindi po. Sino nang gulpe? Si Fran po. Yung tinuro mo kanina. Opo. Siya lang ang gulpe. Wala kang ibang kasamahan na nanggulpe Wala po. kay LV. Ha? Wala po. Ang sinasabi din niya, so ibig sabihin nagsisinungaling si Ginang Franz sa lahat ng mga sinasabi niya, sa lahat ng mga ipinahayag na noong nakaraang pandinig. Opo. Nagsisinungaling siya. Kasi ang sabi ni Ginang Franz na sino ba may gusto? May nag-away kayo, ikaw, tsaka hindi ko alam kung ikaw, tsaka si Manang LV dahil may gusto ka kay LV. Wala po. Ha? Yun Wala ang sinabi niyang, yun ang ipinahayag niya noong nakaraang pandinig. Wala naman po eh. Hindi, kahit kailan hindi kayo nag-away. Wala po. Hindi kami nag-away po. Kahit kailan. Aling LV, kahit kailan hindi ba ho kayo nag-away ni Dodong o ni JM? Hindi po. Kahit kailan. Opo. May gusto ka ba kay Dodong? Wala po. May gusto sa'yo si Dodong? Wala rin po. Wala. So lahat ng mga ipinahayag ni Ginang Franz Ruiz ay pawang kasinungalingan. Totoo ba yun? Opo, totoo po. Hindi po totoo. Gumagawa lang siya ng istorya na si Dodong ang nanakit sa'yo. Hindi po. Hindi po yan totoo. Si Ate Franz po talaga nananakit. Siya lang. Opo. Yung asawa. Hindi. Paglasing lang po. Ano ginagawa sa'yo ng paglaseng yung lalaking amo mo? Naninipa po. Sa At kanisipa, anong parte ng katawan? Buong katawan ko po. Pati muka. Opo. Pati muka, sinisipa ka. Sinusuntok po. Sinusuntok ka sa muka. Nung lalaki. Opo. Ano gamit? Kamao lang niya o meron instrumento na hawak? Kamay lang po. Kamay niya. Opo. Gaano kalakas ng suntok? Malakas po. Kasi lakas ng suntok ni Manny Pacquiao. Opo. Ha? Opo. Matutulog ka na nun. Hindi ka na mabubuhay nun. Ilang beses kayo sinusuntok? Paglasing po siya. Ilang beses sa isang linggo pag nakainom? Pag may gusto lang po niya. Pag gustong uminom. Pag gustong uminom, gaano kadalas yun? Gabi-gabi po. Gabi-gabi? O di araw-araw kang minamaltrato, sinusuntok, kung gabi-gabi siya nakainom? Minsan po hindi. Pag may sumpong lang po si kuya. Pag mainit ang ulo. Pag mainit ang ulo. Opo. So sa buong sinusuntok ka sa muka, Opo. Buong katawan ko nga po. buong katawan. Opo. Okay, si Aling LV, anong ginagamit na instrumento sa inyo? Nino po. Yung si Franz, yung babae, Kamay lang po. walang instrumento ginagamit. Wala po. Yung nung pumunta kayo sa CR, sa Inodoro, nilublub, ano ba?
Inano ba yung mukha mo sa inodoro? Opo, si Ate Sinubsob? Franz po yun. Ano ginawa? Sinubsob po niya po ako Sinubsob sa niya. bowl. Tapos, Tapos po inuuntog po sa dingding ng CR. yung ulo ninyo. Opo. Anong sinabi nyo? Nagmakaawa ba kayo? Sabi ko po, tama na te, tama na. Ano? Tuloy pa rin po siya. Tuloy-tuloy pa rin. Opo. Ilang minuto kang ginaganon sa CR? Marami na po. No, sa isang pangyayari. Sa CR po. Kaya nga, sa isang pangyayari sa CR, So katagal. gaano katagal? Kung sinusubsub yung mukha mo o inuuntog yung ulo mo sa dingding, Yung pong subsub sa bowl, parang 5 minuto po. o yung paguntog sa dingding, Wala pong tigil. Hanggang dumugo po yung ulo ko. Yung dumugo na po yung ulo ko, dali-dali po niya binuksan yung gripo at sabi niya, maligo ka na LB, maligo ka na. ganun ka walang hiya, ha? Ha? Walang awat, walang puso. Opo. Kung totoo man ang sinasabi nyo. Opo, totoo po. Okay. With, Estrada, if I may interject. Nung sinusunto ka, meron sing-sing yung amo mo? Wala po. Walang sing-sing. Can we ask Mrs. Franz Garcia Ruiz to please raise her both hands para makita ko lang kung may sing-sing. Wala siyang sing-sing. So, kamao lang talaga. Salamat. ang sabi ni Ginang France, ikaw daw ang pumapasok sa kwarto ni JM. Hindi po totoo yun. Si JM ito yung isa, no? Isa witness. JM, totoo ba pinapasok ni LV sa kwarto? Hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Ikaw ba may gusto kay LV o vice versa? Wala po. Wala. So pawang kasinungalingan natin sinasabi na hayag ni Ginang France sa nakarang pandinig. Apo. Sigurado ka walang hindi ka pumapasok o hindi pumapasok si Aling LV sa kwarto mo? Hindi po. Okay, nung pumasok, kailan ka nagtrabaho kay Aling LV? Ay kay Aling France, kay Madam France. 2001 po. Ay, 2021. Sino nauna sa inyo ni Manang LV? Si Ate LB po. Nung pumasok ka, ano itsura ni Manang LV? Malibag po eh. Ano? Malibag po. Ano to? Madumi. Apo. Malib. Okay. Siguro ang tinatanong ang tutumbukin ni Senator Estrada, yun bang sitwasyon ngayon ni Manang LB at nung unang nakita mo pareho? Nung unang kita ko po sa kanya, may mga sugat-sugat po ang katawan. So naabutan mo, nung bagong pasok ka, naabutan mo na meron mga pasa, Apo. mga sugat Apo. sa kanyang katawan. Anong parte ng katawan? Sa mukha ba? Sa braso ba? Sa binti? Sa mukha po dibdib? tsaka likod? sa leg. Ha? Sa mukha po tsaka sa leg tsaka sa Sa kamay. mukha. Pero hindi pa siya bulag nung araw. Hindi pa po. Nakakakita ba siya ng dalawa niya mata? Apo. Totoo? Oo. Okay, hindi ka ba nagtangkang magtanong sa kanya, o Aling LB, bakit ganyan na itsura mo? Bakit malibag? Hindi po. Bakit? Hindi ko pa po ganong kakilala. Nakilala. So nung nagkakilala kayo, hindi kayo nagkwentuhan bakit siya nagkaroon ng sugat na gano'n o mga pasa ng gano'n? Yun nga po, sabi niya po, binubugbog daw po siya. Anong ginawa mo nung sinasabi? Meron ka bang nasaksihan na pambubugbog ng amo nyo dito kay Aling LB? Meron po. Ikaw mismo? Oo. Mr. Chair, pwede makasingit? Senator Tulfo is Jinggoy. recognized. Since kausap mo naman itong si JM, kasi nakita ko dito sa Sinumpang Salaysay, isa ka sa mga inutusan. Yeah, si Dodong, saan ba si JM? Okay nga, ikaw JM, diba? Apo. Sinumpang Salaysay ni Dodong na kasama ka sa inutusan itong si Franz Garcia na saktan si Manang LB, tama? Tama Hindi ba ito? po. Hindi totoo ito? Itong nasa... Hindi. Sino pa Itong salaysay na ito ay salaysay ni Dodong. Tama. Dito kasi sa lisay ni Dodong, ikaw si Dodong, ano? Sinabi mo rito na nakita ko, nasaksihan ko din po ng dalawang mata ko, inutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LV, ang mga kasamahan namin ng mga trabahador
na sina Patrick at JM. Ikaw si JM, right? Opo. Tama ba yung sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpansalisay na isa ka sa inutusan nitong amo na saktan si Manang LV? Inuutusan po ako pero di ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo. Oo. Hmm. Ano sinabi mo sa amo mo? Sabi ko po ayoko puti. O anong nung umayaw ka sa utos ng amo mo, ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Siguro, Mr. Chair, tanungin ko lang sana si Dodong kung follow-up lang. Hmm. Dodong, natuloy ba yung pananakit base sa utos ni Mrs. Garcia o hindi? Hindi po. Okay. Thank you. Okay, JM. Yung huling tanong ko sa iyo, Patay na mikropono ni... kailan mo nakitang binugbog si Aling LV ni Madam France? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po paggabi. Tuwing gabi? Opo. Araw, walang nangyayari araw. Paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam France si Aling LV? Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ng tindahan? Opo. O, paano mo nakikita? Pumapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina pag Oh. matutulog na. O, Kita ko po binubugbog po siya. paano siya binubugbog? Pwede mo bang demonstrate paano niya binubugbog? Yung, Kunwari ikaw si Aling France, si Madam France. yung sinisipa-sipa po. Tapos Sinasapok ko yung ulo. saan niya sinasapok ang ulo? Suntok. Opo. Kamao. Walang instrumento. Walang ibang instrumento. Wala po. Gaano kadalas? Araw-araw? Gabi-gabi? Pag gabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Tuwing kailan mainit ang ulo niya? Gabi-gabi? Minsan po, pag ano. So ibig mo sabihin, halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Oo. Tama po ba ako? Ha? Opo. Okay. The permission sa Estrada. Hindi ka umawat? Hindi po. Hindi mo sinabihan. Tama na, ate. Hindi po. Bakit hindi ka umawat? Takot po. Okay. Natakot ka? Bakit? Baka po madamay po ako. Okay, meron kang unang salaysay. Meron kang unang salaysay sa pulis. Itong salaysay na natanggap ko at binasa ko ay pangalawang salaysay mo na ito. Opo. Yung unang salaysay mo, handwritten, sulat kamay mo. Oo. Tama po ba? Opo. Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? At binabawi mo yung unang salaysay mo. Kaiba, yung unang salaysay mo, kakaiba doon sa pangalawang salaysay mo na iyong pinirmahan sa CIDG, Mindoro Police, noong September 12. So, bakit magkaiba? Nung una, kang tanong ni Senator Estrada, parang pinagtatanggol mo si Mrs. France Ruiz. Yung pangalawa, iba na yung sinasabi mo. Yung una bang ginawa mo ay may nagturo sa'yo. Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Pirma ka. Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya nung unang salaysay dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Nailagay ko daw po na si Ate LB napasok po sa kwarto ko. Na pumasok si Aling LV sa kwarto mo. Opo. Oh. Tapos, Tsaka po yung naglalagay po nung kalawang sa heater. naglalagay ng kalawang sa Heater. heater. Opo. Oh, tapos, Tapos ako daw po ang sabing may gawa nung pag sa mata niya po. ano? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok po. Pagsapok sa mata, oh. Ano pa? Tsaka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng Washing po. washing machine. Oo. Ano pa? Lahat yan ay tinuro siya ni Franz. Opo. Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok.
Opo. Pubic hair. Sa pagkain, totoo ba? Siya Hindi. nagdikta nun? Opo, siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling LV? Wala po. Ano pa? Binayaran ka ba para sabihin yon? Wala po. Walang ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Tama po ba? Opo. Sige, tuloy mo. Ano pang sinabi ni Franz? Yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain. So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo, na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si LV sa mata. Hindi po. Walang katotohanan. Wala po. Hindi mo kahit kailan pinagbuhatan ng kamay si Aling LV. Yung ano lang po, nung dati po, Paano dati? nung ginamit niya Telbing basahan po ang damit ko. Nung ginawang basahan yung damit mo. Opo. Ano ginawa mo kay Manang LV? Natabig ko lang po yung kanyang ulo sa sobrang inis po. Sa sobrang inis. Opo. Hindi magresulta ng pagkabulag ng kanya mata, yung pagtulak mo, pagtabig mo. Hindi po. Alright. Madam, sir, pwede makasingit ulit. Meron, Tulfo is recognized. thank you, Mr. Chair, sa Senator Estrada. Dito sa sinumpang salaysay ulit ni Dodong sa pang-5 na paragraph, fifth paragraph, sabi rito, nakita ko po nasaksiyan na maraming beses na po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM. Tama ba ito? Accurate ba ito, Dodong? Itong sinumpang salaysay mo? Na nakita mo sumusuka ng dugo si Manang LV dahil sa ginagawa itong Ruiz na ito at mga kasamahan pa ninyo kasama si JM. Dito yan eh. Tama o mali itong statement mo? Tama po. So, ibig sabihin, si JM kasama sa nananakit kay Manang LV? Po, hindi ko alam po eh. Hindi, sabi mo kasi rito, nasaksiyan mo, nasaksiyan mo maraming beses po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz. Sino tong Patrick na to? Ikaw. So, ang sinasabi ngayon mo, Dodong, si Ruiz, Mrs. Ruiz, and then yan si Patrick, at saka si JM, nasaksya mo, nananakit kay Manang LV hanggang sa sumuka siya ng dugo. Hindi to. Accurate ba to o tinutusan ka lang na? Wala lang po. If I may interject, Senator Tulfo, ang nakalagay dito, wala po silang pakialam. Ano ibig sabihin nun? Nandun si Patrick at JM pero wala silang pakialam at patuloy ang ginagawang pananakit sa kanya po. Sino ba ang kasama ba sa pananakit si JM at si Patrick? Kasama sa pambugbog? Hindi po. Mr. Chair, ewan ko baka nabago na to dahil dito sa number 5, talagang sinasabi niya, sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM po, pero wala po silang pakialam at patuloy lang ginagawang pananakit sa kanya po. So, maring hindi maganda at mali yung pagkasabi mo rito. Opo. Okay. Sino ang nanakit? Si Fran po. Yung si Patrick at JM, nakapapanood lang. Opo. Nanakit din sila. Nanakit din sila kasama? Hindi po. Okay. So siguro next time, pag gumagawa po sila ng ganito silang pansalaysay, Mr. Chair, dapat meron silang abogado sa tabi nila. There should be a counsel that telling them na kung ano talaga yung mga dapat nilang sabihin o ma-screen kasi dito baka maipit sila bandang huli. Now, ako po sana pupunta lang saglit doon sa ambush. Di ba? Pinasok yung bahay. Yeah, pero you have the right to ask questions again, Senator Tulfo. Pinag-usapan niya kayo na, Dodong,
Yung tungkol sa binaril ka sa bahay. Pero bago niyan po sana, gusto ko lang malaman ang background nitong dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? Wala. Wala po, Your Honor. So bakit ang dami yung abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang daming abogado. Bakit nakaka-afford kayo ng napakaraming abogado? Ay, mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre. Hindi po, may bayad po. Ang aming, may bayad din po. Okay. Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin. Sinabi mo nung nakarang patinig, 10,000 lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Tuwing Ha? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinangutangan po namin yun para lang Pinautang kami nyo? na- Talaga lang, ha? Totoo po. Sige. Mamaya ka.